Magandang umaga mga bata! Kumusta na kayo? Bago natin simulan ang ating talakayan, nais kong tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Graciela, maaari mo bang panguluhan ang ating panalangin? Sino ang lumiban sa ating klase? Naalala ko na binigyan ko kayo ng takdang aralin noong nakaraang araw. Ipasa ito sa harap ng tahimik. Magbalik-aral muna tayo mga bata. Ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Magaling! Ano nga ulit ang bumubuo sa pagkilala ng ating bansa na tinalakay natin noong nakaraang araw? Tama! Ano pa? Tama! At ang panghuli? Tama! Talagang naintindihan niyo ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Kung nakilala na natin ang ating bansa noon, mas kikilalanin natin ang ating bansa ngayon. Bakit? Pubusisiin natin ang angking ganda nito. Gusto niyo ba iyon mga bata? Pero bago tayo magsimula, ay meron akong inihandang isang video presentation. Ito ay pinamagatang, tara na, biyahe na. Pamilyar ba kayo sa kantang ito mga bata? Ikaw ba'y napapagod na puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Tara na, kahit tayo, kasama ang pamilya, barkada at grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas. Ang lihi ng Pilipinas. Halika na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Tiga ng Batanes, Subic, Baguio at Tricycles. Namasdan mo na ba ang mga bintarang Zamboanga? Bulkang Mayon, sa Boracay at La Union. Tara na, biyahe tayo mula Basco hanggang Pulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipinas. From city to city, 7,100 plus islas, sa mahal kong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ating puntahan. Huwag maging dayuhan sa sarili. Ayaw ba? Kapot ng bayan, maglabog sa pagsanghahan, mag-diving sa mag-surfing sa Siargao. Natikman mo na ba ang sisig ng Pampanga? Ang Davao, Bangus, Dagupan, Bicol Express, at Lechong Malaya. Biyahe tayo nang makatulong kahit paano sa magulan ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Halika, biyahe tayo ng ating makita ang ganda ng Pilipinas. Nakisaya ka na ba sa pahiyas at maskara? Pulyones at ati-atihan, sinulog at kadalawan. Lamyesta ka na ba? Kape na crunch at tanaga, umakyat sa Antipolo, nasayaw sa Ubando. Tara, biyahe tayo. Nagustuhan niyo ba ang aking ipinakita na video presentation? Ano-ano ang inyong nakita? Tama, ang nasa video presentation ay tungkol sa mga magagandang tanawin at iyon ang ating tatalakayin ngayon tungkol sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas.
Class, naranasan niyo na bang maglibot sa iba't ibang lugar dito sa bansa natin? Saang lugar kayo napunta? Class, isipin niyo na nasa eroplano tayo at ako ang inyong magiging piloto. Nais kong ikabit ninyo ang inyong sinturong pangkaligtasan at sisimulan na natin ang biyaheng Pilipinas. Gusto niyo ba iyon? Ang unang lugar na ating pupuntahan ay ang Boracay. Saan ito matatagpuan? Magaling! Ang Boracay ay matatagpuan sa probinsya ng Aklan. At bakit ito dinarayo ng mga turista? Magaling! Dumako naman tayo sa Bulkang Mayon. Makikita ito sa lugar ng Albay. Dinarayo ito dahil sa perpekto nitong hugis. Sinong nais makapunta sa Albay para makita ang Bulkang Mayon? Ngayon, doon naman tayo sa 100 Islands ng Pangasinan. Sinasabing mayroong 123 na mga isla ang bumubuo rito. Marami kang mapagpipilian. Magaganda pa ang iyong mapupuntahan. Ang susunod naman ay ang Talon ng Pagsanghan. Isa rin ito sa mga sikat na talon sa Pilipinas. Makakarating tayo dito sa pamamagitan ng balsa. Ang susunod naman ay ang Talon ng Pagsanghan. Isa rin ito sa mga sikat na talon sa Pilipinas. Makakarating tayo dito sa pamamagitan ng balsa. Dumako naman tayo sa Subterranean River ng Palawan. Sa tingin niyo mga bata, ano ang nasa loob ng kuweba? Tama, ang nasa loob ng kuweba ay limestones, stalactites at stalagmites. Ang Subterranean River din ay tinaguriang isa sa mga 7 wonders of the world. Ngayon naman ay tignan natin ang tanawing Hagdang-Hagdang Palayan o ang Banawe Rice Terraces. Nililok ito sa bulubunduki ng Ifugao sa Pilipinas at dinarayo ito ng marami dahil sa kakaibang katangian nito. At ang panghuli sa ating biyaheng Luzon ay ang Manila Bay Sunset. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama! Marami rin ang pumupunta rito para magmuni-muni dahil sa ganda ng paligid. Natapos na natin ang biyaheng Luzon. Susunod ay pupunta na tayo sa biyaheng Visayas. Handa na ba kayo? Ang una sa listahan ay ang skyline ng Cebu City. Maganda din ang lugar na ito dahil dito mo makikita ang buong tanawin ng syudad ng Cebu. Sinong gusto makapunta rito? Ngayon naman ay puntahan natin ang Mactan Shrine. Saan ba ito makikita? Tama, makikita ito sa syudad ng Cebu. Handog ito kay Lapu-Lapu na isa sa mga magigiting na tao na nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Dumako naman tayo sa Bohol kung saan makikita ang sikat na Chocolate Hills. Mga bata, sino sa inyo ang nakakita na ng Chocolate Hills? Ilarawan ito. Magaling. Alam niyo ba na ang Chocolate Hills ay binabalot ng berdeng mga damo? Subalit, sa tuwing panahon ng matagal na tag-init, ay nagiging kulay tsokolate ang mga ito. At dito nagsimula ang pangalang Chocolate Hills. Ang susunod na ating pupuntahan ay ang San Juanico Bridge. Ito ang tulay na nagkokonekta sa lugar ng Samar at Leyte. Natapos na natin ang ating biyaheng Visayas at ngayon naman ay tutungon tayo sa ating huling biyahe, ang biyaheng Mindanao. Una sa ating listahan ay ang Camiguin White Island. Sige nga mga bata, ilarawan ninyo ang lugar. Tama, ano pa? Magaling. Makikita sa lugar na ito ang mga mapuputing buhangin, hot and cold springs, at pati na rin ang sunken cemetery.
Ito naman ang bahay ni Sir Rizal sa Dapitan. Dinarayo ito ng mga tao upang makita ang bahay na minsan na tinirahan ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Sino ang nais na makapunta rito? Dumako naman tayo sa ating huling destinasyon, ang syudad ng Iligan. Alam niyo ba ang pangalan ng tanawing ito? Magaling. Nakapunta na ba kayo rito? Maganda ba ang karanasan niyo sa pagpunta rito? Bakit niyo naman nasabi? Magaling. Ang tubig na ito ay galing sa lawa ng Lanao at dumadaloy patungong Agos. At kahit na ang talon ring ito ang nagsusupply sa kuryente ng maraming lugar, ay nanatili pa ring mapang-akit dahil sa lagaslas ng tubig nito. At ngayon ay ibababa ko na ang ating eroplano nang makita ninyo ang mga larawan ng tanawing iyon. Marami pa namang magagandang tanawin sa ating bansa, mga bata. Pero sa ngayon, ito muna ang aking ipapakita sa inyo. Ngayong natapos na natin ang ating paglalakbay, ay magkakaroon tayo ng isang laro. Gusto nyo ba iyon, mga bata? Magaling! Ang larong ito ay tinatawag na Nakita Mo, Ichika Mo. Hahatiin ko ang klase sa 2 grupo. Pipili kayo ng 5 representante para lamang itong message relay, ngunit hindi isang pangungusap ang ibibigay ko. Mayroon akong 2 kartulina dito at dito nakasulat ang mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Mula sa 5 representante ay pipili kayo ng isa na magmememorya ng mga lugar na ito. Sasabihin niya sa kanyang mga kasama at ang nasa huli ang siyang pupunta sa akin at siyang magsasabi ng mga lugar na nakita ng grupo nila. Patalasan lang ito ng memorya. Kung sino ang may pinakamarami na ibigay, ayon sa nakalista ang siyang mananalo. Maliwanag ba, mga bata? Mabuti naman kung ganon, kaya simulan na natin ang laro. Binabati ko ang grupong nanalo. Ito ang inyong premyo. At sa isang grupo, huwag kayong mag-alala. Meron pa namang ibang pagkakataon. Galingan niyo na lang sa susunod. Nagustuhan niyo ba ang laro, mga bata? Nakilala niyo na ba ngayon ang mga magagandang tanawin sa Pilipinas? Magaling! At para mas mahasa ang inyong kaalaman tungkol sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas, ay magkakaroon tayo ng pasulit. Nais kong sagutan ninyo ito sa isang buong papel. At para sa inyong takdang aralin, nais kong pumili kayo ng isa sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Iguhit ito sa buong papel at huwag kalimutang kulayan. Nais kong ipasa ninyo ito bukas. Naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata.